Sige Mark, first of all, siguro bigyan mo kami introduction sa Dragon Project. Paano nag-start? Actually, siguro mga 4 months ago, semi-retired na ako eh. Kumbaga, nagta-travel na lang kami ng wife ko and all. Kaya lang, yung sa akin kasi, hindi kami sanay na walang ginagawa. So, parang nasasayang yung talent na God-given gift sa akin eh. So, I learned so much from Front Row before Lux White. So, sabi ko, I'll create a new brand. Na this time, the brand will be, number one, global, fit sa mga OFWs, mga Filipinos all over the globe. Number two, gusto ko digital na siya. So, magkakaroon siya ng AI, automation, dropshipping, auto-dropshipping. So, we created Dragon's Project noong December 2024. So, nag-came out from retirement ako to create a brand new brand na gusto ko bago, tsaka yung exciting siya. So, we started 2024 with that vision talaga. So basically, what is Dragon Project? Dragon's Project is an online business now. We're the largest distributor of Lux White sa buong mundo. So, it's a digital marketing. It's an online business. We'll be having our franchise. We'll be basically hybrid system siya between online business and we'll be having our franchise. Basta ang magiging Dragon's Project, sobrang kasi kung 2027, 2028 is the plan is to be the biggest business ecosystem in the Philippines. So yun yung Dragon's Project. How does it complement the current parang system ng Front Row? Parang ba, Front Row is the umbrella and Dragon's Project is parang, can we say that partner or subsidiary? Ganito, Lux White is the umbrella. Siya yung main business talaga, Lux White. Then, Front Row is a brand. We're another brand. Kasi galing ako ng Front Row eh. Okay. So, I made a new brand for Lux White, which is Dragon's Project. So, yun. So it's a totally different business model from, parang nag-incentivize din ba kayo ng sellers? Ganun, parang, Yes, we do everything that Front Row does before, pero this time, ang difference lang is hybrid tayo. So medyo techy yung niya. Hindi siya techy in a sense na kailangan techy yung mga partners natin. Techy siya in a sense kasi kaya natin tumagos from Philippines abroad. Like now, in the past, from 2024 hanggang 2026, we made a lot of millionaires, hindi lang dito, abroad din, since online na lang siya. So, basically, mas online business siya ngayon. Kasi kung hindi sasabay tayo sa trend na nangyayari ngayon, maiiwan tayo eh. So, Dragon's Project is always one step ahead of every brand with online business now in the Philippines. Can you share paano mo naisip? Meron ka bang parang naging inspiration dun sa business model? Sila SV. Kasi ang mission and vision ng Front Row before is to help Filipinos all over the globe. So sabi ko, since sila Kuya SV, sila RS, na meron na silang brand talaga na pag sinabing Front Row, it's RS and SV. Sabi ko, what if na gumawa naman ako ng sariling brand na pag sinabing Dragon's Project, Mark Anthony Cruz. So, yung ginawa nilang yung blueprint na ginawa nila, kinopya ko lang dito sa Dragon's Project, but nilagyan ko lang siya ng online na, hybrid na. Ano yung ibig ko sabihin pag sinabi ko na kinopya ko? Kinopya ko yung pure intention nila na we want to help people all over the globe, especially Filipinos. So yun yung inspiration ko, sila talaga. You mentioned kanina na galing ka sa Togo. Yes. Pakikwento yung buhay mo doon.
Ano na yung buhay mo ngayon? I was born and raised at 1020 H. Tejaba Street, Tondo, Manila. Batang release ako. Public school po ako nag-aral sa Andres Bonifacio Elementary School. And then I finished, yung buhay ko dati, batang karinderya ako. 16 years old, 13 years old, nagde-deliver na ako ng mga meat sa mga bahay-bahay. Wala pang mga grab-grab nun, baka 80s yun eh. Kasi ang lola ko naman sa palengke. So para kumita ako ng extra, nagde-deliver ako sa bahay ng mga customer niya, ng mga baboy. Magbababoy kasi ang lola ko. Then after nun, magtitinda ako ng barbecue. I was 13. Ng barbecue sa nanay ko kasi siya yung nagkakarinderya. And then after nun, magtitinda ako ng bibingka sa hapon. Yung bibingkang may latik. Hindi ko alam kung alam niyo po yun eh. Bibingkang may latik. Tapos after nun, nag-aaral din ako. So yun yung buhay ko dati. Squatter kasi ako lumaki. And I'm proud na kung saan ako lumaki kasi marami ko natutunan eh. Nung wala pa ako eh. Ano yung mga natutunan mo noon na nai-apply mo hanggang ngayon? Value ng pera. Most of the people, kapag ka lumaki sila ng may pera, hindi nila naiintindihan yung value ng pera. Na ever since when I was a kid, alam ko sa sarili ko na I need to earn money. Panganay ako sa kami magkakapatid. So, ilang kayo? 3 kami sa nanay ko. Huwag na natin pag-usapan yung tatay ko. So, 3 kami nun. Gusto ko maging role model sa mga kapatid ko eh. Gusto ko maging role model sa kanila. So, at the age of 16, umalis na ako sa pamilya ko. Nagtrabaho na ako sa McDonald's. Okay. Marami kong racket nun. Para lang mapag-aral yung sarili ko mula 3rd year high school hanggang 4th year college. Kaya bata pa lang ako, on the way, nag-mature ako. Maaga ako nag-mature pala sa buhay. Kasi alam ko yung value ng pera. Never ko na naranasan kumikbak. Kasi wala naman, sino kikikbakan ko? Ako din. Di ba? Kasi ako nagpapayag sa sarili ko. Kasi ang mentalidad ko bata pa lang ako, hindi man ako makatulong financial sa mga magulang ko. At least di na ako dumadagdag sa pagiging pabigat. Kasi I still have 2 siblings eh. Yung kapatid ko, matalino siya eh. Ako kasi hindi eh. Hindi talaga ako matalino. 8 years ako elementary, 7 years high school, 7 years college. So ako yung kabaliktaran ni SB. Si SB kasi cum laude. I wish I have that. Kaya lang, wala eh. Hindi ako gifted eh. Naging straight smart lang talaga ako si SB kasi pareho eh. Ako naging straight smart lang talaga ako. Yun yung ano ko. Can I say na mahirap yung buhay ko dati? To be honest, di ko naman ramdam dati. Kasi pag nasa sitwasyon ka na yun, hindi mo naman maiisip na, shit, ang hirap-hirap ng buhay ko. Kasi yung kung ano yung buhay mo, yun din naman yung buhay na nasa paligid mo eh. So feeling mo, you're okay eh. Mararamdaman mo lang na mahirap ka dati kasi umangat yung buhay mo ngayon. Doon mo ma-realize na parang, shit, yun lang pala yung buhay ko dati na ngayon. Okay. Now, to answer your question, ano nangyari sa buhay ko ngayon, it changed my life 360 degrees. One main reason why I built Dragons Project, kasi gusto ko ma-experience ng mga tao yung na-experience ko na nag-front row ako. Yung kahit anong ginagawa mo, kahit three kinds of people ang gusto ko maging partner sa Dragons Project. First, yung mga kapareho ko. Yung maraming gustong patunayan sa buhay. Pangalawa, yung mga tao na maayos naman sila kumita eh. Pero they have this brilliant mind na, bakit hindi ako kumita ng extra? Kasi sa mundo po natin ngayon, 2 lang ginagawa ng tao. Kung hindi ka gumagastos, kumikita ka dapat. Kung mas marami kang oras na hindi ka kumikita, mas marami kang ginagastos. And number 3, yung mga tao na may isa akong partner, sila yung may-ari ng isang bank sa Pilipinas. Malaking bank, tsaka Toyota Philippines. Nabanggit ko tuloy yung ano. Huwag na lang ano. Ang gusto niya lang talaga, she's Chinese eh. Sabi niya, pure Chinese. Sabi ko, bakit ka sumali sa amin? Kaya mo kami bilhin. Sabi niya, no, I'm Chinese eh. Ang mga kaibigan ko, mga Pilipino. If I'll continue to help them, hindi sila matututo. So, I'll teach them how to do business. Kaya sila yung Dragons Project. Sila yung mga batch 3 before. Okay. Anong age mo naramdaman na successful ka na? Ano ginawa mo, tsaka ano yung una mong binili? Oh my God. Teka. I earned my first million at the age of 25. Okay. Pero hindi ko ramdam na milyonaryo ko. Kasi I'll be honest,
when I reached my first million, wala akong million sa bangko nun. Kasi accumulated yun eh. Di ba? Nung nalaman ko na medyo, parang okay na yung buhay ko ah. Ang unang-unang binili ko po, kotse talaga. Kotse talaga. Ayokong magsabi ng kaplastikan na kung ano, na inipon ko para sa pamilya. Hindi, kotse talaga. Can we say anong kotse yun? It's Honda Civic yun, asawa ko, di ba? Honda Civic. Honda Civic. Okay. Na ano, brand new. Kasi nagkaanak ako. Nung nagkaanak ko ng panganay, bumili ako ng kotse na Honda Civic. Tapos, hindi pa rin ako successful noon. Kasi na ano yun eh. Ang honest ko, di ba? Nahatak yun eh. Oh, bakit? Kasi, nauna yung lifestyle ko, Oh. I'm spending more than I'm earning. Ang sakit kasi ng bagong nagkakapera is parang akala nila wala nang katapusan yung pera. So nangyari, even if I'm earning big nung time na yon, I'm earning parang 30,000 pesos every week that time. That's 120,000, 3, 6, 9, 12. Oh, 120,000 ng isang buwan. So parang I'm spending marami. Tapos nakakalimutan ko magbayad ng kotse, so hinatak siya. So that's the first lesson that I had. So ngayon, meron akong 10% rule. Yung 10% rule is parang, if I have 10 pesos, piso lang ang pwede kong gastusin. Kasi takot na ako ng ganon. Hanggang sa nadala ko na siya. The question is, kung kailan ko naramdaman na parang okay na ako. 5 years after kong ginagawa yung front row before. Sabi ko, okay na to. That time, I'm earning like 70, 100,000 na isang linggo. Tapos may milyon na ako sa bangko. 5 years. That's the process. Ang kumita ako ng first million ko 6 months, pero hindi ko naramdaman yun kasi ubos yun. Pero after 5 years, kasi natuto na ako, may million na ako sa bangko, kahit pa paano nakakakain na kami ng, alam mo yun, magta-travel kami pero hindi na namin bibilangin kung magkano yung matitira sa bank. That's the time, after 5 years. Okay. May point pa dun sa chapters ng buhay mo na sabi mo nga nagsimula ka, hindi mo ramdam na mahirap, pero it's malayo kumpara kung nasan ka na ngayon. May part ba doon na you almost gave up na parang ayoko na, parang gano'n? May gano'n ba? Actually, paano ko ba i-explain to? Maraming pagkakataon na nahihirapan ako eh. Kaya lang, sobrang blessed ko talaga. I have my wife na that time. Alam mo yun, maraming parte sa buhay ko. Kasi ang tawag nila sa akin, dragon eh. Kaya Dragon's Project yan eh. Ako yung dragon eh. Ang alam ng mga tao, wala akong weakness eh. Kasi I'm so parang strong ang personality ko eh. Pero dragon lang talaga ako pag nakikita ng mga tao. Pero pag nandyan asawa ko, dragonfly talaga ako eh. Totoo yan ha. Kasi most ng mga nangyayari sa akin na hindi maganda, ang takbuhan ko asawa ko. Ako magsasabi sa kanya, asawa ko parang napapagod na ako, ganito, ganyan, bla bla bla. Siya lang talaga nagsasabi sa akin na parang, kaya natin yan, marami nga tayong na-survive eh. So kung ang tanong is kung naisip ko ba na parang napapagod na ako, yes. Pero yung mag-give up, hindi, never. Yung napapagod, dapa ka na, parang rock bottom ka na naman, galing ka sa taas, bumaba ka na naman, maraming beses. Pero yung mag-give up, never. Okay. Yung question ko, paano mo na-discover yung front row? And sa dami naman ng sumasali, hindi lahat nagiging ganyan, nag-retire na maaga. Ano sa tingin mo? What worked for you? Ganito yan. I discovered front row before nang hindi sinasadya. Kasi that time, nagbabuy and sell na ako ng kotse that time. So pumunta ako, ang nakapag-direct referral sa akin is yung anak ni Cesar Montano, si Angela Montano, tsaka si Chris Canlas. So nagwa-wine tasting sila ron. Sabi ko, hindi, kilala ko sila R, tsaka sila Sam. Kasi mga kasama ko na sila dati sa dati kong MLM. Hindi, punta ka lang. Sabi ko, hindi ako sasali kasi feeling ko that time, I'm doing good with my life. Hindi man ganun kalaki, pero hindi naman ako nagugutom. So, pumunta lang ako dun sa mismo na office ng front row before. Lumabas ako, may 3 accounts. Isa lang sinabi ni Kuya Sam sa akin that time, ito na yun bro. Sabi ko, ito na yun? Tapos lumabas lang ako, may 3 accounts. Hindi ko rin alam kung bakit eh. Nabudol yata ako. So yun. Yun yung story kung paano ako napasok sa front row before. So bago pa lang yung front row, di ba? Hindi, I was 10,000 member. Pero, no. I was 2,000 member, pang 2,000 ako. Pero not to
burst anyone's bubble. Pero when I came to front row that time, mayabang ako sa sarili ko. Sa sarili ko lang, hindi naman sa ibang tao. Sabi ko, kuya, even if you'll ask SB, sabi ko, kuya, bigyan mo ako 6 months. Lipat tayo ng office. Sobrang laki natin. Wala pa 6 months, lumipat na kami. Kasi yun yung naging strength ko, naging gift ko siguro. Yung pag alam ko ginagawa ko, it's impossible for you. When I close, I close. Yun ako. Sorry, what year was that? Oh my God, 2009? 2009, yeah. Okay. Napansin ko lang, tama ba? You're wearing 2 what? Dalawang watch ang suot mo. Opo, ito for my health. Okay. Ito po yung pang-alis ko. Opo. Pang oras talaga. Kasi at my age, kailangan ko na po talaga ng pang-health. Okay. Okay. Akala ko ba parang pamahiin or Hindi po. something. Pero pag nagbibiro naman ako, ang sinasabi ko, ba't dalawa lang? Double time kasi ako magtrabaho first. Opo. Okay. Kung meron na lang parang ba akong mga early 20s na manonood sa'yo ngayon, tapos parang, how do we get to retire at 45? Ano yung tips na mabibigay mo? Alam mo, laging simple lang ang tips ko for the younger generation. Especially now, mas marami nga actually kayang itip yung mga younger generation sa amin na medyo may edad na. Why? Kasi kung mapapansin natin, when I was growing up way back in the 80s or 90s, ang mga mayayaman lang dati may edad. Mm. Diba? 50s, 60s, 70s. Ngayon pag napansin mo, ang mga mayaman, 20 plus, 20 ganito, isa lang yung ko. Ang meron lang tayo sa era natin na wala sila, is mas matibay tayo sa buhay. Kasi dati wala naman tayong internet, wala namang cellphone. Ang kaibigan sa atin, kailangan mong katukin sa bahay para maging kaibigan mo. Ngayon may nag-aasawa dahil sa internet. Di ba? Magpakasal na tayo, di ba? Ganito, ganyan. So ano yung ko? In terms of yung question na, paano ka mag-retire ng 45? Always practice delayed gratification. Kasi some, if not most of the people now, especially kabataan ngayon, I see social media, even most of them is my friends, yung mga ko, lagi sila sinasabihan, bro, you're young, act your age, enjoyin mo yan. Don't pretend something or someone na hindi ikaw. Na alam mo yun, huwag kang sumabay sa hindi mo pa naman level. Like for example, ako. Halimbawa lang, sumabay ako sa gastos kila Kuya Sam, ubus na ako, sila tumatawa pa eh. So, focus on something, don't give up on your dreams, kahit anong mangyayari. Kasi, isang tao lang naman ang kailangan maniwala sa'yo. Kailangan ikaw muna yun. When you start believing yourself, that's the time people will believe you. But sometimes, people will believe you when you reach the top. Pero how can you reach the top kung yung isang tao na yun hindi naniwala sa'yo? At ikaw yun. Always believe in yourself. Always believe na kaya mo. Kahit sino magsabi na hindi mo kaya, maniwala ka kaya mo. How many employees do you have? I don't have any employees. I got partners. Kasi sila, yung mga admins natin, mga partners ko rin yan. Mga Millionaires Club ko rin yan. So all of them are Millionaires Club. Sila rin yung nagpapatakbo ng mismong eto kasi yung command center. Meron tayong mga command center sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Kumbaga, pag may Luxoy Chan, may Dragons Project yan. Pero lahat ng decision ng Dragons Project will start here. This is the command center. I'll be having the last call kung ito yung mga papatupad. Pero, segregated yun sa lahat ng Millionaires Club ng buong Dragons Project. So, naglagay lang ako dito ng command center kasi nga, hanggang ngayon naman semi-retired ako. So, kung gagawa ko ng opisina, gusto ko hindi pa rin ako alis ng bahay. So, yun. So, yun. Wala akong employees. Puro mga partners ko din yun. Bukod sa business, ano pa yung mga na-invest? Like bahay, kotse? Cars. Cars. Business, may trading ako, may buy and sell ako. Overseas, meron din tayo, kaya lang hindi ko pwedeng bagitin. Basta meron tayo overseas na negosyo. So yun, marami rin naman. Pero ang pinakamalaking investment kaya, mas mahal pa yung mga kotse ko sa bahay ko. Well, yun yung isa sa mga bad investments ko. Don't get me wrong. I'm not saying na it's a good investment. It's a bad investment. It's just so happened na dadating ka sa punto ng buhay mo na bibili ka ng bagay na hindi dahil sa kailangan mo kasi it makes you happy. Yun. Kasi when you, parang pag nasawa ka, pwede mo nang benta.
Bumabalik ka pa ba dun sa Tondo where you started? The last time I went to Tondo is yung Sunday's Best ng ABS-CBN that time. Yung furniture nila yung buhay ko. Yun, the last time. Siguro that was way back 5 years ago. Pero yung mga kamag-anak ko po, nandun pa rin po. Nandun pa rin po sila. Speaking of kamag-anak, dumami ba yung kamag-anak mo? Yumaman ka. Actually, totoo po yan. Naging okay ka na sa buhay. Oo po. Dumami po yung mga kamag-anak ko na parang dati, naku, parang sama ng loob ko to ah. Parang nailabas ko bigla ah. Meron kasi akong mga kamag-anak before na nung dumating kami sa pagkakataon kasi na, sorry, medyo matanda na ako. Ang tawag namin kasi dati, excursion. Ngayon kasi may outing di ba? Sa amin, noong time kasi namin, may excursion. Mag-aambagan yung mga pamilya. Wala kaming pang-ambag, so parang hindi kami lagi napapansin. Pero nung naglabas na ako, kahit pa paano naging okay na po yung buhay ko, sila yung mga unang comments, proud of you. So, nababago yung treatment sa isang tao based sa status niya. Yeah. Let's be honest. Your worth is your net worth. Masakit yung katotohanan, pero minsan, sa mahabang panahon, ang alam ng lahat ng tao, respect is earned. Pero sometimes, the first thing you look, saan siya bumabang kotse, anong relong meron siya, sino siya sa industriya na to, people has automatic respect on them. Mas madaling magkaroon ng respeto pag may pera ka. Ang sakit o parang kaya lang ayoko maging hypocrite kahit kanino. Yan yun, di ba? Yun. Pero nung na-achieve mo itong lahat ng to, na parang nagmamatter pa ba siya sa'yo ngayon? Nagbibigay pa ba siya ng happiness sa'yo, yung wealth, money? Ang nagbibigay sa akin ng happiness, even if you'll ask all of my business partners, pag sila yung naglabas ng bagong kotse, kasi naging iyakin ako, nung medyo nagtumanda na ako, kasi parang feeling ko, parang si Cedric nandyan, kaway ka. Nung nakita ko siya, nung kinuha ko siya, ilang taong ka na na? Start ko sa 16 eh. Hindi, nung kinuha kita sa Dragons Project. 22 na po. 22 siya noon. Kahit pakita ko yung picture niya, isa lang yung nagpakawa sa kanya, nasa Batangas siya noon. Ang sabi niya, sumisigaw siya, wala ako masakyan, pero tangina, yayaman ako. Sumigaw siya ng ganun. Binibidyo niya yung sarili niya. Sabi ko, sa akin ka, ilang months ka sa akin ng Billionaires Club? 6 months, he earns his first million. Yung red po ng Mercedes-Benz sa labas, kanya yun. Iyak ako ng iyak nun. Kada may nagme-Millionaires Club, kada may naglalabas ng kotse, ako yung umiiyak. Mas epal nga ako eh. Mas umiiyak ako kaysa sa may-ari. Kasi, yun ang happiness ko ngayon eh. At my stage and age, I don't need that much money. Ang kailangan ko lang po talaga yung mga tao na gusto ng ganitong klase negosyo. Pero hindi nila alam kasi kung sino pagkakatiwalaan nila eh. Sa sobrang dami ng scammer eh. So at least ngayon, they have this parang makakahinga sila ng maayos na parang I'm in good hands. Hindi ako pababayaan. From 11 p.m. hanggang 3 a.m., kausap namin mga taga-ibang bansa dito sa Pilipinas just to give them the best accommodation na pag sinabi ko na hindi namin kayo pababayaan, hindi namin kayo pababayaan. We have this pure intention that makes us far more different from other brands. Yung after sales namin. When you go sa Dragons Project, you have a family here. It's more than a business partner, it's family. Yun talaga yun. Kapag mag-i-invest sa business, ano yung pwede mong ibigay na advice or paano ka makakaspot ng red flags? Pag red Like flag sa is... scammers? Yeah. Sobrang bilis niyan. Number 1, pag may nagsabi sa'yo na wala kang gagawin dito, kikita ka, 100% ako scam yun. 100% ako. Number 2, pag sinabi nila na pag nag-invest ka sa akin, after ilang araw, isang buwan, may 10% ka, that's bullshit. Kalokohan yun. Kasi ultimo bangko, hindi niya kayang gawin yun eh. Yun yung mga red flags. Ako kasi I always tell people, blunt eh. Kumbaga, diretsuhan talaga ako. Kung meron po rito, kahit kanina, kung meron po dito na gustong kumita na wala silang gagawin, makakalabas na po kayo ng webinar ko, wala po akong negosyong ganun. Kasi it's my name on the line. If there's one thing na much bigger than money, it's my name. Not because of my name.
Kasi yun din ang pangalan ng mga anak ko. Sobrang iniingatan ko yung mga anak ko. Na kapag lumaki sila, ang gusto ko, kapag minaki sila, sino tatay mo? Mark Anthony Cruz. Your dad helped me when I was a no one. Ngayon, I'm someone because of your dad. Tell your dad my regards. Ayoko yung parang, tatay mo, sinungaling yun. Tatay mo, ganito. Kasi hindi na mababawi yun eh. Gusto kong, kumbaga, if there's one thing na gusto ko, ang gusto ko legacy. Legacy na isa ako sa may pinakamarami nagawang Millionaires Club, pinakamarami nakapagnegosyo, nagbago buhay. It sounds mababaw sa iba. Pero sa akin kasi big deal yun. Kasi since galing din ako sa wala, alam ko yung pakiramdam ng wala. So gusto ko maramdaman ng mga tao yung meron naman. Ewan ko naintindihan ng mga tao. Yun lang Paano po. kung yung mga interested sumali? Paano sa do they sign up online? Paano Yeah, we have a couple of pages. Ang main page natin is yung Dragons Project natin na Command Center. And syempre, pwede naman sila sa akin. Yung Mark Anthony Cruz, meron siyang blue badge. May 3.1 million followers naman po siya. So alam nilang legit po yun. Pwede siyang dumiretso sa atin. Yun. At saka yung Dragons Project, Mark Dragon. Yun. Tsaka yung sa mga business partner natin, may mga pages naman. Just make sure na ako talaga yung makikita. Salamat. Yung Dragons Project, yes, it's hybrid, it's online. Pero, ilang countries kaya? Kasi nakita ko yun na parang may mga oras Yes. dyan. So, World Club. worldwide siya. Pero how many countries are you operating right now? Oh my God, a lot. We're operating on 60 plus countries. From Europe, US, Asia, from Germany, Kazakhstan, UAE, Philippines, Japan, Taiwan, Thailand, a lot. I know you have partners here, pero how do you manage this kind of business? Actually, it's fun. Most of the people will say na parang nagmamanage kayo, so ang dami niyo dito, tapos marami kayong tinatawagan. At times, syempre may stress eh. If you're not living by stress, you're going down. Pero yung stress kasi is part eh. Kung hindi ka pinapatayo ng problema mo sa negosyo mo, wala kang negosyo. Kung hindi umiikot ang puwet mo kasi may nangyayari sa negosyo mo, you're not a businessman. Kasi being a businessman is not you having your business. It's you solving your business's problem. That's being a businessman. Now, it's fun kasi every day we're meeting new people. It's fun kasi every day may progress sila. Oh, magkano kinita mo? Alam nasa Germany. Oh, magkano kinita mo? Naku, Sir Mark, ang kinita ko na po, ganito, ganyan, ang saya-saya. It brings joy. Di ba? Pero kung paano na ma-manage, I've been doing this for the past almost 2 decades. So parang yung natutunan ko lang, tinuturo ko sa kanila. Is it smooth? Not really. Pero is it challenging? Yes. And that's what I love about the business. Pag wala ka ng challenge, you're dead. Yun yun. So, hindi siya mahirap i-manage. Anong country yung pinakamalaking market? US, Europe, and UAE. Yun ang pinakamalaki natin. Paris, Italy. Yung Italy ba lang sa Paris yun? Hindi. Ibang countries. Iba. Okay. Sorry, hindi talaga. Sa sabi Europe hindi na, ako sa Europe matalino. na, sa Europe. Okay lang. Na-scam ka na rin. Oo naman. Don't get me started. Magkano na wala sa'yo? 55 million? Cousin ko. Hindi to ganitong klase negosyo. She has a business. The business is legit. Actually, hindi ako yung kapatid ko. Kaming dalawa magkapatid ang na-scam. So I know the feeling ng na-scam. Legit yung business, nagsugal siya. Ubus siya. So, ang sabi niya lang sa amin, wala na yung pera. So, being pinsan, kinausap kami ng tita ko. As in, pinsan ko to, nasabay namin lumaki ha. Hindi ito yung pinsan na pinsan ko yan, di. First cousin talaga. Sabi ng tita ko, didemanda nyo. Magpipinsan kayo. Sumagot yung kapatid ko, kasi yung kapatid ko, kabaliktaran ko, yun ang matalino sa amin. Cum laude, master, ganito, ganyan. Ako kasi, tahimik lang ako lagi. Sabi ng kapatid ko, yun na nga tita eh. Pinsan nga kami. Ba't kami nga kami in-scam? Yun. So, lesson learned. Kaya ayoko maranasan ng mga tao yun. Kung tinuloy niyo Yung kaso. yung kaso. Hindi. Kasi alam mo, isa sa mga natutunan ko kay SB,
naloko siya before ng isang, basta, naloko siya. Sabi niya, hindi mo didemanda? Sabi niya, babalik sa atin yan 10 times over. So yun ang naging mindset ko. Naloko mo ako, nadating sa akin yung 10 times over. So bumalik ng 10 times. Bumalik. Higit. Because of that mindset na nakuha okay. Ang laki ng natulong na mindset sa akin ni SB. Sobrang laki. Iba siya mag-isip Isipin mo yung street smart ako, street smart siya, tapos brainy pa. Cyborg yun eh. Pagiging straight ko naman sa negosyo, kay RS naman. Kasi straight to si RS. Kahit sino kapag mali ka, ay yari ka. Napaka-maldita nun. Ayan yung pala siya, kilala mo yun. Maldita yung pag ano ka. Yun yun. Thank you. Pero Mark, personally, what do you think? Ano yung meron ka, apart from your drive na mag-negosyo, ano yung faith mo na that made you really successful, apart from not giving up, yung sayo mo kanina? Gusto niyo ba yung showbiz o yung totoo? Yung totoo. Totoo. My wife. My wife. I have a very, maiiyak ako. I have a very, very strong wife. Siya lang ang kayang magpakalma sa akin. Siya lang ang kayang magsabi sa akin ng bagay na hindi ko, nang hindi kaya ng iba. Siya lang ang kaya magpatayo sa akin kahit tamad na tamad na ako. Siya lang ang kaya magsabi sa akin ng, kaya mo yan, nang hindi ko iisipin minomotivate niya lang ako. I have the most amazing one. Yun yung meron ako. Yun yung secret weapon ko. It's not my skills, it's not my God-given gift na kasama natin si Lord sa lahat ng ginagawa natin. Pero ang pinaka-edge ko na meron ako is my wife. Siya yung dapat. Mababa ako sa Saan pala kayo nag-meet? Kasi kita. Mababa ako sa asawa ko. Ha? Saan kayo nag-meet? Sa Manda. Tumutugtog sila, wala na kami magimikan ng mga kaibigan ko kasi nga puno na yung mga bar. Kasi gimikera ako before eh. Pumunta kami sa isang bar, Station 21. Ano yun? Station 2. Tapos siya yung singer. Alam mo, to be honest, when I saw my wife, yung corny nito, pero parang dumilim lahat, siya lang yung maliwanag talaga. From that day on, ang sabi ko sa kanya, siguro crush ako nito. Kailangan pa ito, baka maiyak ako dire-diretso. Do you still remember the song na kinakanta niya yun? Ang kinakanta niya nun is yung, sa inyo ni Mark, yung pinagbe-blending kayo ni Mark, ni Buses and Trains. Naka-ano siya doon, naka-cream siya, tapos naka-mini skirt. Oh, tapos ang haba-haba ng buhok niya, tapos di siya gumagalaw. Kasi bata siya noong 17. Ganyan lang siya, kumakanta siya. Ano ba yung, paano ba yung Buses and Trains? Ayan lang. So, I walk on the way bus. Yun nga natin. Yun lang. Sobrang tibay ko, pero pag ang usapan na asawa ko, nag-breakdown ako lagi. Ako last na lang. Ano na lang yung thoughts mo na some people believe kasi in swerte or element of luck? Ikaw, what are Alam your mo, thoughts on that? I always believe in walang swerte, walang malas eh. Pero, you still need that pinch of luck. Totoo yan. Pinch of luck hindi sa ginagawa mo. Pinch of luck kung saan ka dinala. Kasi you can be, kasi I have friends na ang negosyo nila is sugal eh. Mabuting tao sila. Sugal ang negosyo nila, pero nag-boom sila eh. Doon sila dinala. Sa ibang tao, parang hindi maganda ginagawa nila. Pero sa ibang tao, okay yung ginagawa nila. Ako, I have no problems with that. Pero ang pinch of luck, don't expect ng luck nang wala kang ginagawa, sinuwerte ka lang. Kasi yun yung story ng mga nanalo sa loto after a couple of years, wala rin eh. Kasi they rely on luck. Yung luck na pinch na yun, kung saan ka dinala, the rest will be you. Thank you. Thank you po. Ay, sige po. Picture na.